Nandiyan na pala kayo. Ang aga-aga niyo. Anong oras na ba? Ay, mag-alas 10 na pala. So, pag alas 10 na, siyempre, ipitin na contemporary issues. Magandang umaga sa inyong lahat. Grade 10, ang DepEd Bohol. Ako nga pala si Teacher Felix ninyo. At sa araw na ito, ay punong-puno tayo ng pag-aaralan dahil siyempre meron tayong special guest mula mismo sa Department of Interior and Local Government na siyang magpapaintindi sa atin ng ating aralin sa araw na ito. O mga bata, sa nakaraan nating pag-aaral, hindi ba pinag-aralan natin ang ano naman tawag nun? Na kung saan nakikilahok ang mga tao o ang taong bayan sa pamahalaan? Ito ay tinatawag na participatory governance. Okay. Sa araw naman na ito, alamin naman natin yung kakambal niya. Ang tao pag may kakambal, di ba halos kahawig, ano? So, ano ito? Ano ito kakambal niya ta? Ito ay tinatawag na good governance. Okay? Pagkatapos ng araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang napapahalagahan ang papel ng mga mamamayan sa pagkakaroon ng isang mabuting pamahalaan. Okay, ito gawin natin ha. Pas lalong magiging makabuluhan yung ating pag-aaral, ay gawin natin. Pumunta tayo sa DILG Tagbilaran City para kapanayamin natin yung resource person na talagang magpapaliwanag sa atin ng aralin ito. Okay? Kayo ba nakapunta na kayo ng Tagbilaran City? Baka naman meron ba hindi pa? Kaya punta na tayo ha. Let's go. Ma'am Reyna, meron po sana akong tanong sa inyo. Ano po ba ang ibig sabihin ng good governance, ma'am? Yung GUD, GOOD po pala. GORVERANCE po. Ano po ba ibig sabihin ng good governance? Ang mabuting pamamahala ay ang pagsunod ng mga local government units ng mga batas kung saan nakasaad kung ano ang dapat nilang maibigay na mga serbisyo at kung ano ang dapat gagawin ng mga local government units sa pagpanatili na mayroon tayong environmental protection, pagprotekta ng mga tao ng sa mga sakuna, no? So ito again, ang mabuting pamamahala ng isang local government unit ay ang pagsunod ng mga batas para sa general welfare, para sa pagbigay ng mabuting serbisyo sa kanilang mga nasasakupan. Ma'am, maaari niyo po ba kaming bigyan ng konti pong mahalagang impormasyon sa Republic Act 11292 po? Yun po bang hindi namin makakalimutan po ba? Ang nasa Republic Act 11292 na mga salient features ay una ang state policy, ano ang palisiya ng ating gobyerno, no, na sinusunod kung bakit naisa sa batas ang 11292, no. So yun ang mabuting pamamahala. Another is ang Council of Good Local Governance na siyang nagpasimuno, no, na siyang naaatasan na mag-ensure ng smooth implementation ng ating SGLG, no. Ito ay pinamunuan ng ating Secretary ng the Interior and Local Government. And then isa rin na feature ng ating SGLG Act ay ang different areas, no. Ano yung mga 10 areas na dapat tingnan para masasabi ng isang local government unit ay dapat magawaran ng Seal of Good Local Governance kasi mabuti ang kanilang pamamahala. And then another feature din ay ang sinasabi nating SGLG fund, no, kasi ang SGLG ay isang incentive program, no, an award, honor, and incentive program ng LGU. So doon din nakapaloob kung saan kukunin ang incentive na ibibigay ng ating pamahalaan para sa mga local government units na makasunod o maka-adhere sa lahat ng mga criteria or indicator na nakapaloob sa 10 areas na sinasabi ko kanina. Ba? Naku ma'am, nabanggit niyo po incentive-based program kanina. Kapag may pera po involved dyan. Naku, interesado po ako dyan, ma'am.
Kailan po ang tanong ko saan po kukuha ng fund yung DILG sa pagbibigay po ng mga premyo? Sa ating SGLG Act, Republic Act 11292, may sinasabi dyan na SGLG Fund. So, ang ating Kongreso ay maglalaan ng pondo, no, sinasabi nating SGLG Fund para ito ay mapagkunan ng mga performance incentive, no, na igagawad sa ating mga LGU na makareceive ng ating SGLG po. Ma'am Rena, ano po yung mga 10 na assessment areas po ng Seal of Good Local Governance po? Nandito ngayon ang mga assessment areas ng SGLG. So, sa bawat assessment areas nito, meron tayong 10, meron mga different indicators din na napakaloob, no? So, first, etong good fiscal or financial administration or financial sustainability, disaster preparedness, social protection and sensitivity, health compliance and responsiveness, programs for sustainable education, business friendliness and competitiveness, safety, peace and order, environmental management, tourism heritage, development culture and the arts, and youth development. So, etong 10, nung nagsimula tayo ng SGLG, nagsisimula tayo ng 6 lang na indicators. Etong fiscal administration, disaster, social protection, business friendliness, peace and order, and environmental management. Tapos, noong pangalawang run ng SGLG, dinagdag itong tourism heritage, development culture, and the arts. Ngayon, ng ating SGLG Act, nagdagdag na naman ng 3, no? Itong health compliance and responsiveness, sustainable education. Pero dati, meron naman talagang indicators na pang-education, pero ito ay nakapaloob sa social protection, no? And then, isa din na bagong area is itong youth development. So, itong 3 ang mga bagong indicators ngayon, na mga bagong areas rather, na nakapaloob sa ating SGLG Act. Okay, Ma'am Rena, maraming salamat po at naibigay niyo sa akin yung 10 na assessment areas. Ang tanong ko lang po, ma'am, bali ganito po. Gusto ko pong malaman, para sa kalangan ng mga bata, ano na po yung mga bayan na nanalo po mula nung magkaroon ng patimpalak sa Seal of Good Local Governance? Nandito tayo ngayon sa SGLG LGU awardees, no? So, kung matingnan natin dito, simula noong 2015 nang nagsimula ang SGLG, marami ang pumapasa, no? Dito, itong mga SGLG LGU awardees ay sa probinsya ng Bohol lamang, no? So, sa 2015, mayroon tayong 10, tapos umiikli na pagka 2016, no? So, kung titingnan natin sa graph na ito, so, parang, or sa chart na ito, parang, umunti-unti, no? So, kung makita natin dito, 2015 to 2019. So, wala na tayong 2020 tsaka 2021 kasi sinastop ang ating implementation dahil sa pandemya, no? Mahirap na magpunta yung mga assessor tapos kasagsagan ng COVID, no? So, nandito yung mga specific na mga nananalo, no? So, sa 2015, sinasabi ko merong 10, 2016, mayroong 8, 2017, mayroong 6, 2018, 1, tsaka 2019, 2, no? So, sa etong Lobok, no? So, ang Lobok ay pangalawa siya na nanalo ng SGLG, no? Nagawaran ng SGLG 2015 at saka 2018, siya lang mag-isa, no? Sa provincial government, pangatlo din from 2015, 2016, at 2017. So, naging mahirap ang pagkuha ng provincial government ng award ng SGLG kasi later on, sinasama na sa criteria na dapat 10% ng mga component city and municipality ay makapasa ng SGLG para ang probinsya ay mananalo din, makapasa din sa SGLG. So,
kung titingnan natin, so 10% ng ating, mayroon tayong 47 municipalities and 1 city, so meaning 48. So 10% yan ay magiging 5. So kung titingnan natin, sa starting 2018, isa lang. 2019, dalawa lang. So hindi na talaga mananalo ang provincial government even if makapasa sila sa lahat ng indicator, pero ang kanyang component city and municipalities ay hindi na makakuha, no? Hindi tayo makakuha ng 5. So, hindi na talaga papasa ang ating provincial government. So, ito yung mga winners natin sa SGLG. Naku po ma'am, masamang balita po yan. Ibig po pong sabihin, pag tumagal po itong pandemya, wala na ring award. Wala nang awarding sa mga bayan na nagpa-perform na magaganda. Ganun po ba yan, ma'am? Kahit na may pandemya tayo, hindi naman tumigil ang ating Council of Good Local Governance na siyang napasa na mag-ensure na smooth ang implementation ng SGLG. In fact, sa ngayon, meron tayong sinasagawa na field test, no? Ang mga indicators natin na anticipating na ating i-implement in the year 2022 or sa susunod na taon ay pini-field test ngayon. So meron tayong selected na mga local government units dito sa Bohol na including na dito ang Lobok na pinapa-answer natin, no, ng ating mga indicators na ng mga areas, no. So ang layunin nito na sa next year na i-implementa na ang SGLG ay para ito ay mapapabuti pa. Tapos, yung sinabi natin na Council for Good Local Governance, sila yung tumitingin kung ano yung mga balakid, tsaka ano kaya ang magiging mga interventions nito, no? So, yun yung gagawin nila every year para mapapabuti at ma-enhance ang pag-implement ng ating Seal of Good Local Governance. So ma'am, ganito po ang tanong ko, no? Paano po makakalahok yung mga mag-aaral sa programa ito? Ito ba eksklusibo para sa mga politiko, sa mga elected at sa mga appointed officials? O kasama po ang mga bata? Kayong mag-aaral, kayo ang sinasabi, no, na kayo ang pag-asa ng bayan kasi in the future, kayo ang magiging leader ng ating bayan. So, kahit sa murang edad ninyo, hindi naman sinasabi na kayo talaga ay katuwang namin, no, sa pag-implementa ng SGLG, pero in your own little way, kayo ay makakatulong, kayo ay makakaambag para sa ating sinasabing mabuting pamamahala or good local governance. So, paano ninyo ito magagawa? Ito ay magagawa ninyo sa inyong pakikilahok sa mga programa, sa mga different na mga activities or sinasagawa ng inyong barangay na government, inyong municipal government, no? So, or city government for that matter. So, kung ano yung mga activities for environmental protection, tapos meron naman yung mga activities for the sangguniang kabataan na mayroon silang i-initiate na mga activities. So, yun ang proper time ninyo na kayo ay makilahok. Tapos, kung meron kayong nakita na mga hindi magandang nangyari sa ating kapaligiran or sa ating komunidad, ito ay inyong i-report, no, sa mga authorities natin para masiguro natin na ating maprotektahan ang ating environment saka masunod natin ang sinasabi nating mabuting pamamahala ng ating mga namumunuan. So, ang pamumuno ay hindi naman sa mga elected at appointed officials lamang, kundi tayo rin, no, na mga mamamayan, dapat tayo ay makilahok sa pamumuno para mapapaunlad natin ang ating bayan. Aba, magandang balita po yan kasi mga kabataan na. Pero sa amin mga guro, paano lang po kami maging kabahagi nitong programang ito ng SGLG sa buong kagawaran ng edukasyon po, ma'am? Sa kagawaran ng edukasyon, sa nasabi ko na kanina, ang DepEd ay part ng ating or kasali sa sinasabi nating Council for Good Local Governance, no? Pero so kaya ang ating DepEd ay parte na sa lahat ng mga activities, no, ng SGLG.
Pero ang hinihiling ko lang sa ating mga guro, no, na makakarinig ng ating video or makakapanood ng video, ang hinihiling ko lang sa inyo na ang maiambag ninyo ay ang pag-include, no, ang pagsali sa mga diskusyon ng mabuting pamamahala sa inyong mga aralin, no, sa inyong mga subjects. Kahit na meron tayong specific na subject, yung AP, no, na makakapagtalakay ng mabuting pamamahala, pero hindi naman siguro ito hadlang na ang ibang subjects din natin ay ma-inject din natin ang mga lessons ng mabuting pamamahala, lalong-lalo na para ma-instill natin, para sa isip ng ating mga mag-aaral na again, ang mabuting pamamahala ay hindi lang responsibilidad ng ating mga elected at appointed officials, kundi pati na rin ng ating mamamayan, na lahat tayo mayroon tayong maiambag in our own little way para maging mabuti ang pamamahala ng ating mga elected officials, tapos mapabuti din ang kalagayan ng ating environment at ng ating mga komunidad. Alam niyo po ma'am, ito na po ang pinakamahalagang parte ng ating pag-uusapan. Siyempre po, napapasalamat po kami na kami inyong pinaunlakan sa pag-i-interview po sa inyo. At sana po ay maging katuwang ninyo ang mga mag-aaral, ang mga guro sa ating SGLG po. Ang sa akin lang po ma'am, nasa inyo na po ang pagkakataon na kayo naman ang magbigay ng huling pananalita po sa ating mga mag-aaral. Wala pong anuman sir, at sa ngalan din ng aming ng DILG na pinamunuan ng ating DILG Provincial Director Jerome G. Gonzales, kami ay nagpapasalamat din sa inyong inisyatibo na ginagawa upang mapabuti lalo, no, ang ating pagbahagi ng ating mga aralin, no? Ngayon po na may pandemya, Ma'am Reyna, ibig po sabihin nito, next year o some other years, hindi na po tayo magkakaroon ng mga awarding? Kahit na may pandemya tayo, hindi naman tumigil ang ating Council of Good Local Governance na siyang napasa na mag-ensure na smooth ang implementation ng SGLG. In fact, sa ngayon, meron tayong sinasagawa na field test, no? Ang mga indicators natin na anticipating na ating i-implement in the year 2022 or sa susunod na taon ay pini-field test ngayon. So, meron tayong selected na mga local government units dito sa Bohol na including na dito ang Lobok na pinapa-answer natin, no, ng ating mga indicators ng mga areas, no. So ang layunin nito na sa next year na i-implementa na ang SGLG ay para ito ay mapapabuti pa. Tapos yung sinabi natin na Council for Good Local Governance, sila yung tumitingin kung ano yung mga balakid tsaka ano kaya ang magiging mga interventions nito, no. So yun yung gagawin nila every year para mapapabuti at ma-enhance ang pag-implement ng ating Seal of Good Local Governance. Ang pagkikipagtulungan ng corporate sectors, civil society organizations, at mga partido politikal sa gawain ng pamahalaan ay siyang susi ng isang mabuting pamamahala. Para malaman natin kung meron kayong natutunan sa araw na ito, ay magkakaroon tayo ng isang maikling pagtataya. Okay? So, ang panuto ay simple lamang. Ang gagawin ninyo ay pipili kayo ng mga sagot sa aking babanggitin, ha? O, sige. So, umpisa tayo. Okay, unang tanong. Ito ay tumutukoy sa interaksyon ng mga ahensya at ng opisyal ng pamahalaan sa corporate sector, civil society organizations, at mga partidong politikal. Ang mga pagpipilian, government, governance, authority, at stakeholder. Uulitin ko. Ito ay tumutukoy sa interaksyon ng mga ahensya at opisyal ng pamahalaan sa corporate sector, civil society organizations,
at mga partidong politikal. Ang pagpipilian ay ang mga sumusunod: government, governance, authority, stakeholder. At ang tamang sagot ay governance. Para sa pangalawang tanong, ito ang proseso kung saan ang mga pampublikong institusyon ay naghahatid ng mga kapakanang pampublika. Para sa pangalawang katanungan, ito ang proseso kung saan ang mga pampublikong institusyon ay naghahatid ng kapakanang pampubliko. Ang mga pagpipilian ay mga sumusunod: governance, good governance, participating governance, at participatory governance. Ulitin ko, ang tanong, ito ang proseso kung saan ang mga pampublikong institusyon ay naghahatid ng kapakanang pampubliko. Ang pagpipilian, governance, good governance, participating governance, at participatory governance. At ang tamang sagot ay participatory governance. Para sa ikatlong katanungan, ang mga sumusunod ay mga indikasyon sa pagtataya ng good governance maliban sa isa. Ang mga pagpipilian ay mga sumusunod: pananagutang pinansyal o financial accountability, pagbabawal sa pagkilahok sa civil society, transparency sa pagpapasya pagdating sa budget, at rule of law. Uulitin ko, ang sumusunod ay mga indikasyon sa pagtataya ng good governance maliban sa isa. Ang mga pagpipilian ay mga sumusunod: pananagutang pinansyal o financial accountability, pagbabawal sa pakilahok sa civil society, transparency sa papapasya pagdating sa budget, at rule of law. At ang tamang sagot ay pagbabawal sa pakikilahok sa civil society. Para sa pang-apat na katanungan, alin sa mga sumusunod na pahayag ang nagpapakita ng rule of law? Ang mga pagpipilian ay mga sumusunod: binibigyan ng pagkakataon ng bawat mamamayan na mapanatili ang kanilang kagalingan. Kailangang magtulungan ng lahat ng stakeholder para sa ikabubuti ng bansa. Pinapairal ang pangkalahatang kabutihan kaysa pansariling kagustuhan. At nararapat na may patupad ang batas ng walang kinikilingan. Uulitin ko, alin sa mga sumusunod na pahayag ang nagpapakita ng rule of law? Binibigyan ng pagkakataon ng bawat mamamayan na panatili ang kanilang kagalingan. Kailangang magtulungan ng lahat ng mga stakeholder para sa ikabubuti ng bansa. Pinapairal ang pangkalahatang kabutihan kaysa pansariling kagustuhan. At nararapat na may patupad ang batas ng walang kinikilingan. At ang tamang sagot ay nararapat na may patupad ang batas ng walang kinikilingan. Para sa panghuling katanungan, ito ay mga katangian ng good governance maliban sa empowering, responsiveness, accountability, legitimacy. Uulitin ko, ito ay mga katangian ng good governance maliban sa empowering, responsiveness, accountability, at legitimacy. At ang tamang sagot ay illegitimacy. Ay naku mga bata, maraming salamat ha. Dahil siyempre nakita kong results dito, ay halos lahat kayo 4 at 5 ang scores. So siyempre dahil 4 at 5, kasi masaya ako. Pero lalo pa siguro sasaya ako. Pero nalapit na, di ba yung sinasabing pag-expand ng SGLG natin. So dapat, pupunta kayo sa mga barangay ninyo at alamin niyo yung mga programa nila ng good governance, ano? At isabit niyo sa akin na pwede na sa papel. Yung papel na may sulat sa likod, yung isa naman wala, ganun lang, recycled paper lang, ano? Isang simple lang na pagpapahayag kung ano ang mga natutunan ninyo sa barangay na yun. Okay? Mamasahan ko ba sa inyo yan? O, mga bata ha, huwag kalimutan ang inyong takda. O sige, ito gawin natin ha, pag may tanong kayo. O, PM din pag may time ha. Okay? Felix Bertobi Simulas Jr. Di ba? Babasahin ko yan, pangako. Pag kayo na may tanong sa akin ha.
Again, magpapaalam na ako sa inyong lahat. At para sa quarter 4, week 7 ng AP 10, Contemporary CCs, Good Governance. Ito po si Teacher Felix ng Lobok National High Schools nagsasabing magandang araw sa inyong lahat.